Alam mo bang kahit maganda ang pagkain ng manok mo, kumpleto sa vitamins at probiotics, pwede pa rin magkaroon ng malalang sakit ng manok mo kung wala silang tamang vaccination program. Hindi sapat ang magandang katawan kung wala namang proteksyon laban sa mga delikadong sakit. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang tamang vaccination program para sa game fowl. Una sa lahat, ano ba ang vaccine? Ang vaccine ay hindi gamot. Hindi ito ginagamit para gamutin ang may sakit na manok. Ang vaccine ay ginagamit para ihanda ang immune system ng manok bago pa man dumating ang mga nakakahawang sakit. Parang training ito sa sundalo. Kapag dumating ang tunay na kalaban, handa nang lumaban ang katawan ng manok. Ngayon, kumuha ka ng papel at isulat mo tong simpleng vaccination program na matagal ko na ring ginagamit. Galing ito sa libro na ibinigay sa akin ni Sir Neil ng LDI. Wala naman nagiging problema ang mga sisiw ko nung sinunod ko ang guide na to. Una, sa ika-8 araw ng kanilang buhay, ibinibigay ko ang ND-B1B1 vaccine. Ang B1B1 ay isang pinahinang live Newcastle disease vaccine na karaniwang unang ibinibigay sa mga bagong pisang sisiw upang turuan ang kanilang immune system na lumaban sa Newcastle disease. Pangalawa, sa ika-22 days ng buhay ng aking mga sisiw, ibinibigay ko naman ang Lasota vaccine. Ang Lasota ay isa rin itong live Newcastle disease vaccine na nagbibigay rin ng proteksyon laban sa Newcastle disease, pero mas malakas ang immune response na naibibigay ng Lasota kumpara sa B1B1. At ulitin mo ang Lasota vaccine sa ika-53rd days, 74th days, 104th days, 150th days old ng sisiw. Maraming nagtatanong, bakit kailangan pa ng Lasota kung nabigyan na rin naman ng B1B1? O kaya naman, bakit pa ako magbibigay pa ako ng B1B1 kung magbibigay din naman ako ng Lasota? Ganito lang yan. Ang B1B1 ay ang unang nagtuturo sa immune system ng sisiw na kilalanin kung ano ang Newcastle disease virus. Samantalang ang Lasota naman ang booster na nagpapatibay at nagpapatagal ng proteksyong iyon. Pareho silang vaccine laban sa Newcastle disease, pero magkaiba ang papel nila sa vaccination program. Ang isa ay panimula at ang isa ay booster. Para mas malinaw, ang B1B1 parang unang lesson sa isang estudyante. Itinuturo sa immune system ng sisiw kung anong klase ang Newcastle disease virus. Dahil mahinang klaseng strain lang ito, angkop ito para sa mga bagong pisang sisiw na nagsisimula pa lang bumuo ng sariling immunity. Ang Lasota naman ay parang review at final exam. Kapag natuto na ng Newcastle disease virus, ang immune system ng sisiw mula sa B1B1, ang Lasota naman ang nagpapalakas sa natutunan nito. Mas nagpapatibay sa immunity o mas tumataas ang antibody level, kaya mas handa ang manok kapag na-expose na ito sa tunay na Newcastle virus. Ang Newcastle disease virus ay isang napaka-nakakahawang viral disease na dulot ng avian orthoavulavirus 1. Maaari itong magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo at pagbahing, berdeng pagtatae, panginginig at pagkaparalisa, pag-ikot ng leeg, biglaang pagkamatay at mataas na mortality depende sa tindi ng virus. Pangatlo, sa ika-28 days o kaya bago mag-isang buwan, Fowlpox vaccine naman ang ibinibigay ko at uulitin mo siya sa ika-58 days old ng sisiw. Ang Fowlpox vaccine ay isang live vaccine na ginagamit upang maprotektahan ang mga manok laban sa bulutong. Ang Fowlpox ay isang viral disease na dulot ng Fowlpox virus na karaniwang nakakahawa sa pamamagitan ng lamok, sugat sa balat, o direktang pagdikit ng nahawaang manok. May dalawang klase ang Fowlpox. Una ay ang dry form, kung saan nagkakaroon ng mga butlig o kulugo sa palong, mukha, wattles at sugat sa paligid ng mata. Pangalawa ay ang wet form. Ito ay ang malala at mas delikadong uri dahil ang mga sugat ay tumutubo sa loob ng bibig, lalamunan, at minsan pati sa daanan ng hangin. Dahil dito, nahihirapan ang manok na kumain, uminom, at huminga. Sa malalang kaso, maaari itong magdulot ng mataas na mortality sa mga manok. Mga kaibigan, tandaan ninyo, ang Fowlpox vaccine ay hindi gamot. Hindi nito pagagalingin ang manok na may Fowlpox na. Ang trabaho ng bakuna ay protektahan ang mga manok bago pa sila mahawa. Kaya huwag hintaying magkaroon ng sakit bago magbakuna. Para makuha ang pinakamahusay na proteksyon nito,
Sundin ang tamang vaccination schedule at ang mga tagubilin ng manufacturer. Pang-apat, sa ika-44 days o 1.5 buwan, Coryza vaccine naman ang ibinibigay ko. At uulitin mo siya, sa ika-90 days old ng sisiw at sa 120 days old naman, ibu-booster mo siya ulit ng Coryza vaccine. Ang Coryza vaccine ay isang bakuna na ginagamit upang maprotektahan ang mga manok laban sa infectious coryza. Ito ay isang nakahahawang bacterial disease na dulot ng Avibacterium paragallinarum. Hindi ito virus, kundi ito ay bakterya. Napakahalaga ng baksina ito dahil nakatutulong itong mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng coryza sa mga manok. Kapag tinamaan ng sakit na ito, maaaring magkaroon ng manok ng sipon o paglabas ng uhog sa ilong, pamamaga ng mukha at paligid ng mata, pamamaga ng sinus, mabahong discharge mula sa ilong, hirap sa paghinga, pagbaba ng gana sa pagkain, pagbaba ng timbang at performance. Bagamat hindi palaging nakamamatay, ang coryza ay madaling kumalat sa loob ng kulungan at maaaring magdulot ng malaking problema sa iyong manukan dahil bumabagal ang paglaki at humihina ang kondisyon ng mga manok. Tandaan, ang Coryza vaccine ay hindi gamot. Hindi nito ginagamot ang manok na mayroon ng infectious coryza. Ang layunin nito ay ihanda ang immune system bago pa ma-expose ang mga manok sa bakterya. Mas epektibo ang baksin kapag ibinigay sa tamang edad o umabot na siya sa ika-7 linggo ng kanyang buhay o kaya naman ayon sa label ng manufacturer o sa payo ng inyong veterinaryo. Hindi lahat ng farm ay laging gumagamit ng Coryza vaccine, lalo na sa mga backyard breeder. Mas karaniwan itong isinasama sa vaccination program nila. Depende kapag nagkaroon na ng kaso ng coryza sa farm. Madalas magkaroon ng outbreak sa inyong lugar o mataas ang panganib ng pagkakahawa dahil sa dami ng manok at galaw ng mga tao o kagamitan. Kaya hindi ito laging bahagi ng bawat vaccination program, ngunit maaari itong maging napakahalaga sa mga farm na may kasaysayan ng coryza o mataas ang disease risk. Meron akong hiwalay na video nito base sa experience ko na kung ano ang gagawin mo kapag may tinamaan na ng coryza ang sisiw mo. Nakasaad sa video kung ano ang vitamins at gamot na dapat mo ibigay at mga hindi mo dapat gawin. Mano-notify ka naman agad kapag naka-follow o subscribe ka. Mahalaga ang video na yon, baka makatulong din sa'yo. Maraming nag-iisip na kapag nabakunahan na ang manok, hindi na magkakasakit. Hindi po ganoon. Para maging epektibo ang baksin, kailangan din ng tamang nutrisyon, malinis na tubig, maayos na ventilasyon, malinis na kulungan, biosecurity, tamang stress management, tamang pagbibigay ng bakuna, at wastong paghawak dito. Kapag mahina ang management, bababa rin ang bisa ng vaccination program. Tandaan, ang vaccine ay hindi kapalit ng tamang pag-aalaga. Isa lamang itong bahagi ng isang kumpletong health program. Kapag pinagsama ang tamang vaccination, magandang nutrisyon, biosecurity at maayos na management, mas malaki ang tsansa na lumaki ang iyong mga manok na malusog at handa sa kanilang layunin. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa gamefowl health, i-follow mo lang at i-subscribe para sa susunod nating mga educational videos. Pero may pahabol ako sa iyo. Para ito sa mga small backyard breeder na walang magamit na vaccine, yung pakonte-konti lang mag-alaga ng sisiw. Gumawa ako ng hiwalay na educational video kung ano ang mga dapat gawin at ano ang mga gamot at vitamins na pwedeng gamitin at mga dagdag proteksyon kung sakaling wala kang gagamiting vaccine. Yan ang dati kong ginagawa nung nagsisimula pa lang ako. Lahat healthy at walang mortality. Abangan mo na lang ang sunod na pag-upload ko. Makikita mo naman yan kapag naka-follow ka o nakasubscribe ka. Simpleng pag-aalaga, pero healthy at malulusog ang manok mo.